Si Kuneho at si Pagong. Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang kuneho at ang pagong. Ngising-ngising inaglahi ng kuneho ang pagong. "Hoy pagong!" sigaw ng kuneho. "Pagkaikli-ikli ng paa mo at pagkabagal-bagal mong lumakad." Hindi pinahalata ng pagong na siya ay nagdamdam. Upang patunayang maipagmamalaki din naman ay sinagot niya ang mayabang na kalaban. "Aba, kuneho, maaaring mabagal nga akong maglakad, pero nakasisiguro akong matatalo kita sa palakasan. Baka gusto mong pabilisan tayong makaakyat sa tuktok ng bundok pagsikat ng araw bukas. Tinatanggap mo ba ang hamon ko?" Tuwang-tuwa ang kuneho sa hamon ng pagong. Nakasisiguro siyang sa bagal ng pagong ay tiyak naman nanalo siya. Upang mapahiya ang pagong, ay pinagtatawag ng kuneho ang lahat ng kanyang kamag-anak. Pinulong niya ang mga ito at inutosang palakpakan siya kapag matagumpay na naakyat na niya ang tuktok ng bundok. Inuutos din niyang kantsawan sa mabagal na pag-usad ang kalaban. Maagang maaga, dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban. Maaga ring dumating ang iba't ibang hayop na tuwang-tuwang makakasaksi ng isang tunggalian. Kapansin-pansin kung maraming kamag-anak si Pagong ay higit na maraming kamag-anak ni Kuneho ang nagsulputan. Nang sumisikat na ang araw, ay pinaghanda na ng alamid ang maglalaban. Ang mabilis na pagbaba ng kanyang kanang kamay ang hudyat na simula na ang laban. Sabay na gumalaw paakyat ng bundok ang magkalaban. Mabilis na tumalon-talon ang mayabang na kuneho, paitaas na parang hangin sa bilis. Nang marating na niya ang kalahatian ng bundok at lumingon pa ibaba ay natanawan niya ang umuusod-isod na kalaban. Maraming naawa sa mabagal na pagong. "Kaya mo yan, kaya mo yan." Pagpapalakas ng loob na sigaw ng kanyang tatay, nanay, kuya, ate at mga pinsan. "Talo na yan, talo na yan." Pagkabagal-bagal, sigaw na panunodyo ng mga kamag-anak ni Kuneho. Kahit kinukutya ay sumigi pa rin si Pagong. Buong loob siyang nagpatuloy sa pag-isod. Malayong malayo na ang naakyat ni Kuneho. Nagpahinga ito ilang sandali upang tanawin ang anino ng kalaban. Nang walang makitang anumang umuusad ay ngingisi-ngising sumandal ito sa isang puno at umidlip. Kahit na sabihing napakabagal umusad ay pinagsikapan ng Pagong na ibigay ang lahat ng lakas upang unti-unting makapanhik sa bundok. Nang matanawang himbing na himbing sa pagtulog ang katunggali ay lalong nagsumikap umisod-isod pataas ang pawisang Pagong. Palabas na ang araw nang magising si Kuneho. Nanlaki ang mga mata nito nang matanawang isang dipa na lamang ang layo ng Pagong sa tuktok ng bundok. Nitong nagtatalon pa itaas ang kuneho upang unahan si Pagong. Huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. At yan ang kwento ng si Kuneho at si Pagong. Lagi niyong tatandaan mga bata, walang imposible sa taong nagsusumikap. Huwag maging mayabang. Tandaan, ang taong nagmamataas ay lalong ibinababa. At ang taong nagpapakababa ay siyang tinataas. Huwag magpakakampante sa isang labanan. Huwag mong hamakin ang kakayahan ng iyong kalaban. Hanggang sa muli mga bata, paalam!